po natin ngayon po ay desperado na po. Dahil mismo yung mga congressman na anti Duterte, malalaking congressman po, mga sikat na congressman. Una po si Abante nagsabi na po na walang masyadong excitement yung impeachment ni VP Sara sa House of Representatives. Okay. Tapos si Adjong din po kung ipapasok daw nila yung testimonya ni Madriaga, parang pag-aaralan pa nila. Wala po talaga, hindi po talaga very popular to. Dalawa po yung tsorya natin diyan. Is either talagang ayaw na ng mga congressman na ma-impeach si VP Sara dahil alam niyo na malapit na po yung next election at pumoporma na po sila papunta, no? Nililinya na nila yung sarili nila. Sa mga hindi po nakakakilala sa mga congressman, yan po ang mga numero unong political butterfly sa Pilipinas, no? Kung sino po yung sa tingin nila ay mananalong presidente o maging kahit hindi po sila nakalinya sa presidente, once na nanalo yan, tsak magiging kakampi ang majority. So, desperado po itong mga to na yung tanging pag-asa nila na mawala po sa listahan ng mga tatakbo si VP Sara ay mukhang imposible na po dahil mukhang wala pong may interest na magpurso nito mula po rito sa mga congressman ng House of Representatives. Kaya po ang taktika nila ngayon ay maghanap ng pinaka posibleng makatalo regardless. So kasi po kung kasikatan at kasikatan rin lang, wala po talagang papantay sa mga kasalukuyan. Nakita nyo naman po, Leni Robredo, Risa Ontiveros, sino man sa magkapatid na Tulfo, sino man sa magkapatid na Remulla, Kiko at Bam, tila wala pong kasing sikat sa mga survey po. Wala pong maski po yung mga Remulla, mukhang hindi po kakayanin yung popularidad ng ating Vice President Sara Duterte. Kaya malabo po sa mga Duterte diehard supporters, Duterte diehard haters pala, malabo po na sa present yung kasalukuyan pong line-up ng mga posibleng ipantapat kay VP Sara ay malabo po sila lahat. Kaya po, yung isa po sa pinaka-imposible na pinopropose ng isang director, award-winning director na si Lab Diaz, na posibleng ipantapat kay VP Sara si Vice Ganda, mukhang sa popularidad, mukhang si VP Sara lang po ang pwede talaga nilang takbuhan. Kaya wala walang-wala po talaga, no? Ang battle-tested na po itong si VP Sara. Ika nga, kasi simula pa lang, sabi ko nga kanina, hindi pa po na ibababa ni VP Sara yung kanyang kanang kamay bilang panunumpa sa kanyang pagiging Vice President. Inaatake na po, sinisiraan na po, wala pong humpay. Mula po na nagsimulang maging Vice President, sangkatutak na po ang umatake. Pero nakikita po natin ngayon yan, libreng promotion po yan. Saan ka nakakita? Si VP Sara po, wala po siyang bayarang media. Importante po yun. Ang mahal po ng bayad dyan. Wala po siyang bayarang vloggers. Wala pong bayarang troll. Pero namamayagpag. Libreng promotion. Araw-araw ninyong tirahin. Talagang araw-araw ninyong pinapasikat. Alam nyo po, yung mga prone lang po, kasi nakita na nila yan tinira natin. May mga experience na po sila Pag prinoyekto po nila, halimbawa po, prinoyekto nila nun, yung mga sikat na kandidato. Halimbawa po, prinoyekto nila si Manny Villar. At that time, may sikat na kandidato. Prinoyekto nila, isang banatan lang kay Manny Villar, bagsak kasi, natatandaan ko ang pinambanat nila kay Villar. Ginagawa ni Villar na nagpapalagay siya ng mga highway
sa kanyang mga lupain. 'Di ba? Kasi po 'yun, parang may katotohanan, 'di ba? Naniwala yung mga tao eh. Bagsak yung popularidad ni Manny Villar. Olats. Kay Binay naman po, yung pong overprice na, ganun pa lang po ang bintangan dati ganun pa lang. Kay Binay naman po, overprice na City Hall o parking area ng City Hall. Bagsak din po ang popularidad. Olats din si Binay. Kaya yung pattern po nila, atakihin lang ng atakihin yung mga Duterte, babagsak din yan. Pero nasira po sila eh. Mahirap pong atakihin yung may track record yung tatay na magandang pamumuno. Mahirap pong atakihin yung pinang-aatake ninyo sa tatay ay yung kanyang best practice. Pinang-aatake nila ng napakatagal yung war on drugs ni Tatay Digong. Hindi nila alam kaya mataas ang rating ni Tatay Digong precisely doon po sa pinang-aatake nilang war on drugs. So kung dahil sa war on drugs, popular si Tatay Digong, tapos yun ang ipinang-aatake nyo, yung war on drugs, hindi nyo po ina-atake actually. Actually, ang ginagawa ninyo, pinopromote ninyo si Tatay Digong, yung brand ng Duterte. At dahil sa ginagawa nyong popular lalo si Tatay Digong, pinaalala ninyo, kada po binabanggit, kada po pinopromote ninyo si Tatay Digong sa kanyang war on drugs, pinapaalala ninyo na mabuti, maganda sa atin ang war on drugs. Yan po ang epekto niyan eh. Ngayon, dahil yan ang tatak ng Duterte, yan po ang hinahanap-hanap ng mga tao. Habang pinagmamalaki ninyo si Kian na parang santo. Lagi ko nakikita santot Kian, San Kian. Lalo po napopromote si Tatay Digong na maganda yung ginawa ni Tatay Digong sa mamamayang Pilipino. Habang kumakalat yung pong pagnanakaw sa flood control project na hindi nyo nalulutas, habang wala kayong napapakulong sa mga totoong magnanakaw, lalo po ninyong napopromote si VP Sara. Habang may usapin ng impeachment, lalong nagagalit ang tao na bakit ang i-impeach yung hindi sangkot sa flood control. Bakit yung mga sangkot sa flood control o yung isa sa mga pinaghinalaan sa flood control ay ayaw i-impeach. Kaya lahat po ng moves ninyo laban kay VP Sara, laban sa mga Duterte, ang nag-gain po niyan si VP Sara. No? Kaya desperado po sila. Ito po, desperasyon yan. Sa totoo lang po, desperado sila. Kaya wala na sila maisip. Si Vice Ganda na lang, galingan na lang nila yung pagiging Vice President. Pwede rin po di ba? Pwede rin pong maisip nila yan. Kung ako ganyan kadesperado, kung ako po ay mag-i-strategize ako, yung gusto ko maging presidente, halimbawa ako, kampo ko ng kabila. Yung gusto ko maging presidente, ilalagay ko na lang na Vice President. Tapos, si Vice Ganda ang ipantatapat ko talaga kay Sara Duterte. Kasi wala Wala kang maaasahan, walang kasinlaki ng pangalan. Walang kasinlaki ng pangalan ni Sara Duterte na makikita ka mula po rito sa present politician nitong. Kaya dapat maghagilap ka sa labas. Dapat maghagilap ka sa hindi mga politiko. Tama yun, yung nagsasabi po, wala na pong masikat. Sino pa po ang sikat na celebrity
mas sikat pa kay BP Sara halimbawa o pwedeng tumapat sa kasikatan ni BP Sara. Si Willie Revillame, nakita na po natin, semplang. Senador pa lang. Hindi po pwede. Oh. Yung sinusubukan ni Mike Abe. Mike Abe. Nalalapit na yung pagre-retire mo kahit sa pagbablog. Yung sinusubukan ni Mike Abe na i-promote, si ano raw, sino na nga yung bunso nilang kapatid? Wala akong nakalimutan, yung bunsong kapatid nila BBM. Marcos din yun. Sabi nga ni Amy, wala nang Marcos na mananalo sa national level dahil sa mga pinagagawa ni BBM ngayon. Marcos na, Araneta pa. Irene, si Irene. Kaya wala ka talagang wala ka po talagang mapagpilian. Wala kang itulak si Pain. Ika nga. Ha? Sa mga pagpipilian sa mga politiko sa kabila, wala ka talaga itulak si Pain. O kaya ang tangi po, desperado na po sila na maghanap ng kasing popular ni BP Sara kahit wala sa politika. Kaya posible talaga yan na gawin nila yan. Out of desperation. Si Vice Ganda yung presidente, hoping na matangay ng popularidad ni Vice Ganda, at yung gusto nila maging presidente talaga, yung susunod sa kanilang mga utos, isang Remulla, isang Tulfo, ay pwede nilang ipasok bilang vice president ni Vice Ganda. O pag nanalo si Vice Ganda, pwede na nilang pag-resignin para maging presidente. O, di ba? Yan yung posible nilang mangyari kasi wala po talagang pantapat kay BP Sara. Yan po ang katotohanan. Siyempre, sinasabi lang natin yan para malay mo, maisip nila. Imagine niyo, no? BP Sara versus Vice Ganda, talagang desperadong patalo na. Parang suko na kami. Suko na kami sa sa presidente. Sa vice president na lang kami asa. Actually, siguro wala po sigurong gagawa niyan.